Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayon. Ito yung Sunday Vigil Mass dito sa Pilipinas. Para sa mga nasa ibang bansa, ito'y misa na ng linggo. Pagpapasalamat sa Diyos sa buhay na kaloob niya sa atin at mga biyayang ating tinatanggap araw-araw. Itong misa na ito ay isang misang pasasalamat lalong-lalo na ng grupo ng ating mga youth dito sa shrine. Hindi man sila nandito, pero ito'y pagdiriwang ng kanilang 20th anniversary, ang YAC, Youth Ambassadors for Christ. At samahan natin sila sa pagpapasalamat sa Diyos sa taong na kanilang paglilingkod sa bawat isa sa kanila at naway hilingin din natin na tulungan ng Panginoon para mapalago pa ang kanilang grupo at mas marami pang matulungang kabataan, lalong-lalong na sa panahong ito. Pasasalamat din at panghingi ng tulong ng Diyos para sa ating mga volunteers dito sa shrine. Hilingin natin ang proteksyon ng Diyos para sa ating lahat, ang kanyang pasasalamat sa mga biyaya ng paggaling ng mga ilan, gayon din ang patuloy na paghingi sa Diyos ng kanyang pagpapagaling, awa at grasya para sa mga may sakit. Dalhin natin lahat ito sa harapan ng ating mahabaging Diyos at humingi tayo ng kanyang tulong at awa sa simula ng ating pagdiriwang upang tayo magiging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito. Hilingin natin sa ating Diyos ang kanyang awa at pagpapatawad. Sabay-sabay nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuin ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Haring ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig ng iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako'y iyong hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa akin at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong, lilimutin ko ang Panginoon at di nasasambitin ang kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang tigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay,
banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinipon ng Diyos bilang kawan sa awa niya't pagmamahal. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. At ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang tungkol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Anong mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para may balik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang gabi sa inyong lahat, magandang araw sa mga nasa ibang dako ng mundo. Isa sa mga napansin ko nung nasa misyon ako,
yung sa Latin America, yung kanilang fascination sa mga oriental things. Halimbawa, yung yoga o yung meditation, kung ano-ano. No? Maalala ko isang pagkakataon doon sa siyudad na kung saan ako naka-assign, bagong misyonero ako ng mga 90s, doon, ay dumating sa siyudad na yon yung isang famous na expert sa yoga. At may mga ilang inorganisang mga events. Doon maraming mga enthusiastic sa mga bagay na ito. Dahil yun na nga yung propaganda about this would be connected with, sabi nga nila, wellness, kalusugan, mindfulness, no? Kasama na yan yung pagpapapayat, etc. Okay naman siguro. I mean, yung mga sabi nila, nakakatulong daw para to have the peace of mind, etc. Pero sa isang event na ginanap at kung saan siya ay nagbigay ng panayam, ay hindi ako nandoon, pero ilan ng mga parishioners nang nagkwento sa akin na question daw at pinagtatawanan yung pinakamahalagang simbolo ng Kristyanismo, ang krus. Yung daw ginagaya-gaya pa si Jesus na at sabi daw ang kanyang dito ay ang Kristiyano daw ay nakikita, hindi niya daw maisip kung paano ginamit at iniluluklok ng mga Kristiyano ang isang sign, a negative sign. Bakit negative sign, sabi niya daw? Yung imahe ng crucifijo, dahil yung tao, sabi niya daw ay patay. Paano magiging sign yan ng Kristiyano? It is a defeatist sign, sabi daw. No? So, hindi niya daw maisip. Kaya, yung pinagtatawanan daw kayong mga Kristiyano, yan ang simbolo ninyo, negative sign. It is not a positive sign, no? At yun na nga daw yung challenge niya. Paano magiging positive sign yan? Krus, na ang taglay kamatayan, at magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng mga Kristiyano. Ano? Kung ito'y larawan pa lang ay kamatayan na. No? Makikita ninyo, sabi nga, kaya, natural siguro sa atin na things associated with death ay parang asiwa tayo. Or sabi natin, di ba, minsan yung language natin ay malas. Ay, pinangtakip yan sa, malas yan. Mga ganong mga attitude. Lahat na, no? So, lalo na ngayon, yung mundo natin ay naglipa na yung mga paniniwala ng positive energy. Okay naman siguro. No? Good vibes, good feng shui, good luck, swerte, bakit ganyan. Things related to death and dying cannot be signs for these concerns of ano nga bang maswerte sa buhay. No? At ito siguro rin yung, kaya nga, ewan ko kung iyan yung motibo ng isang mambabatas na alisin daw yung image ng krus sa mga lugar pampubliko dahil siguro connected sa relihiyon ng pagiging Katoliko siguro, no? Pero it is a great misunderstanding, I think, no?
Kung ilagay natin siguro yung ating sarili din sa sitwasyon ni Pedro sa Ebanghelyo, siguro maintindihan natin yung kanyang reaksyon sa pahayag ni Jesus, no? Kasi nung naunang tagpo, siguro si Pedro ay high na high, ika nga, dahil natumbok niya yung tamang sagot ni Jesus sa kanya kung sino siya, na siya nga ang Kristo. Pagkatapos nung masaya at maluwalhating tagpo, ay ito naman magpapahayag si Jesus ng kabaliktaran ng lahat ng kanyang inaasahan na magaganap sa isang Kristo, no? Na siya ay magpapakasakit, papatayin, pero mabubuhay muli ng muling araw. Kung ikaw siguro nandoon, ini-imagine ko yung sarili ko, ganun din siguro yung reaksyon natin, reaksyon ko, no? Sino nga bang may gustong susunod sa talunan? Siguro normal na reaksyon siguro ito. Pero yung ano nga ba yung mensahe ngayon sa atin ng Ebanghelyo? Unang-una, yung pagtawag ng Panginoon sa atin na hindi lamang manatili ika nga sa panlabas o nakasanayang pananaw at pamamaraan. Kagaya nung ika nga yung yogis, tunitignan niya lang yung Kristyanismo from outside. No? Ang tawag ni Jesus sa atin ay to have an insider's view of things. Kaya nga yung hindi mo maintindihan yung hamon ni Jesus na paglimot ng sarili, pagdala ng krus at pagsunod sa Kanya, kung ang paningin lang natin ay from an outsider's point of view. So sa palagay ko, yung unang hakbang nitong panawagan ni Jesus ngayong ay to have an insider's view of things. At kagaya ng itinuro ni Jesus na matatagpuan lang, ma-appreciate lang natin, ito yung kanyang hamon kung titignan natin ayon sa kanyang paningin, ayon sa paningin ng pananampalataya. At kung titignan natin yung hamon niyang paglimot ng sarili, pagdala ng krus, mula sa pananampalataya, ito'y makabuluhan. Hindi ito'y kasinungalingan, hindi ito kalokohan, kundi makikita natin na tunay nga na ito ang magdadala sa atin ng buhay na ganap kay Jesus. Ano ba yung tawag ng Panginoon? Limutin mo yung iyong sarili. Huwag mong iluklok yung iyong sarili sa sentro. Kasi hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. No one can save oneself. Kahit ikaw yung pinakamagaling, pinakamakapangyarihang tao sa mundo, we cannot save ourselves. We need Christ. Makapasok lang si Kristo kung alisin mo yung iyong atensyon sa iyong sarili at ilagay mo si Kristo. That is, I think, the logic of Jesus. Since you cannot save yourselves, for heaven's sake, huwag mong iluklok yung sarili na sentro ng iyong buhay. Alisin mo yan, ipasok mo si Kristo. Sundan mo si Kristo. Yun yung logic ng Panginoon. This is the insider's view, ika nga. Take up your cross, meaning
dalhin natin yung pinagkakaabalahan din ni Jesus. No? Ang krus ng paglilingkod, ng pagmamahal, at ito'y nagiging sanhi ng buhay. Sa ating paglapit kay Kristo, naway bigyan tayo ng kakayahang maunawaan ang kanyang pamamaraan at mayakap natin bilang sariling atin itong programa mungkahi ni Jesus. Kagaya ng yoga expert, no, ang imahen ng krus ay negative sign dahil tumitingin lang siya sa labas. Pero kailangan natin na tingnan from an insider's view. Anong view yan? The view of Christ. No? Para maunawaan, ma-appreciate natin itong regalo nga ni Jesus. Dahil kadugtong nito ay ang inaasam-asam lahat natin, ang kaligtasan. Kaya ito yung in the final analysis, no, it is not a question of good energy, good vibes, maswerte, kundi ang buhay na walang hanggan na dala ng Diyos ni Jesus sa kanyang krus. So the cross is an invitation to go into the core of things, to have an insider's view, the view of God's plan in Christ. And if we remain on this superficial level, self-denial, cross, and the following of Christ would be meaningless and a foolishness. But if we see them from Christ's and from the faith's perspective, then these are indeed meaningful, for it is God's way and Christ's way of giving us the fullness of life. At ito muli, yung ang bunga ng kanyang pagmamahal, ang bunga ng kanyang krus, ay ang ating pinagdiriwang, ang Eukaristiya, ang buhay na ganap. Let us therefore heed to Christ's call of forgetting ourselves and placing Him who can save us at the center of our life. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng krus ni Jesus at makamtan natin ang maluwalhating kaharian ng langit. Buong pananalig nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa at kalinga mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayan ng Kristiyano, matuto nawa tayong mamuhay ng payak at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at mapabanal din natin ang buong sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namayapa nating kapatid, mapalitan nawa ng walang hanggang kapayapaan sa langit ang kanilang mga sakripisyo at paghihirap dito sa lupang ibabaw. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipanalangin ang iba pa nating kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. At gayon din ay panalangin natin ang mga special intentions ng YAC, youth natin, ng grupo nila, ang kanilang mga projects, ang mga intensyon ng mga bawat miyembro nito. Gayon din ang mga pangangailangan ng ating shrine, ng ating mga volunteers, ang ating kanilang mga pangangailangan ng pamilya, trabaho, proteksyon ng Diyos sa kanila. At gayon din ang mga benefactors na tumutulong sa pagsulong ng ating Shrine of Jesus, the Divine Word, sa kanyang mga pangangailangan. At lahat na mga pangangailangan ng bawat kasapi nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, kami nagsusumamo sa iyo, sa iyong kabutihan. Dinggin mo ang mga ito at ipagkaloob mo kung naaayon sa iyong kalooban. Ito'y hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay naging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin. Bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin, niloob mong ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo'y walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Juan Bautista, ng lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala tayo ngayong dumulog sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng panalangin itinuro ni Hesu Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iligtas mo kami sa lahat ng masama.
namin kami iyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Pangako sa akin, ako naaakit na kita'y mahalin at hindi sapoy kahit anong lagim. Ako mapipilit nginig kang sambahin. Naaakit ako nang ika'y mamalas. Nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naaakit ng iyong katawang may sugat, at nang tinanggap
mong kamatay at libak, naaakit ako ng iyong pag-ibig, kaya't mahal kita kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang magabala upang ibigin ka, pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkaing mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob mo nami madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan ang galing ang tanghi ng epidemyang ito at sa labis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and San Joseph Freinademetz, Ipanalangin mo kami. San Juan Bautista, Ipanalangin mo kami. Muli ang aming pagbati sa inyo mula sa Shrine of Jesus Divine Word, at salamat sa inyong pagtangkilik, pakikiisa sa amin sa panalangin, at lalong-lalo na ang mga palaging tumutulong sa amin sa pamamagitan ng kanilang panalangin at material na tulong
sa shrine, sa community namin dito sa Christ the King Mission Seminary. Muli, maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.